atin po ipahayag isang maiksing pangako po ng Diyos sa sa Biblia po. Kapagbukas po kayo sa akin sa Isaiah chapter 45 verse, simulan po natin sa 18. Sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nagkayo sa lupa at gumawa ng yaon, na kanyang itinatag at hindi niya niligay na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. 19. Ako hindi nagsasalita ng hilig sa dako ng lupain ng kadiliman, upang ako'y nagsabi sa langit, Yakob. Hanapin ninyo ako na walang kabuluhan. Akong Panginoon ay nagsasalita ng katwiran, ako'y nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. 20. Kayo ay mga pipisan ang magsiparito. Magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na nagdadala ng kahoy na kanilang lawawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Kayong mga pagpahayag at magsipagsapit, oo, magsagtunian, silang magkakasama. Silang nagpapakilala nito mula ng unang panahon. Itong napahayag niyaon ng una. Nabaga ang Panginoon at walang liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Kayo'y pagsitingin sa akin at kayo'y mga liligtas, sabi ng Panginoon. Lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at wala ng iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili at salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik. Nasa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Sa Panginoon lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin ang katwiran at kalakasan. Sa makatuwid bagay sa kanyang magsisiparoon ng mga tao at ang lahat ng nag-iinit laban sa kanya ay mapapahiya. Sa Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel at luluwalhati. Amen. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ano po nung nais iparating sa atin ng Diyos sa araw na ito? Lahat po ba tayo ay nakatingin sa Diyos? Amen. Lahat po ba tayo? Sabi niya po sa verse 22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga liligtas. Amen. Ang pinapahayag po ng Diyos dito, amen, sa bawat tao po na narito, amen, ay kaya po sinasabi sa atin na, at nagtatanong po siya, meron ka pa bang ibang pinapanginoon sa iyong sarili? Amen. Meron pa bang Diyos na iba sa Diyos na nagpapahayag sa Biblia, na nagsasabing, magsitingin kayo sa akin, sabi po niya. Magsitingin kayo sa akin at kayo'y maliligtas. Amen. Yung po yung pinapahayag, amen, na siya daw po ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Ang sabi niya po, ako'y sumupa sa aking sarili, sa kanyang sarili po, sabi po ng Diyos. Ako'y sumupa sa aking sarili na ang salita ay nakabitaw na sa aking bibig sa katwiran. Ibig sabihin po, nasa katwiran na yung mga sinabi niya po. Amen. Ibig sabihin po, nabitawan niya na po o nasambit niya na. Amen. At nasa katuparan na lamang po yun. Kung tayo daw po ay titingin sa Kanya, amen, ang kaligtasan daw po ay sa atin. Amen. Masabi po ng Diyos dito, amen, na ang tao daw po sa mga bagay natin, hindi po nakafocus sa Kanya. Amen. Hindi po sa mga bagay po na sinasambit ng Diyos, sa mga pangako po ng Diyos. Amen. Ang sabi niya po, focus lang tayo sa Kanya. Amen. Tuloy lang tayo sa Diyos. Sa Diyos lamang po ang tingin. Amen. Hindi po sa mga Diyos ang hindi naman makapagliligtas. Amen. Hindi po sa mga bagay na ating ginagawa sa ating mga buhay. Amen. Sino makapagliligtas dito?
na isang dugtong sa kanyang buhay kahit saglit sa kanyang pananalapi. Ultimo ang mayaman, hindi niya mabili ang kanyang paghalihan. Amen, kahit gano'n siya karami kayamanan, siya ay nakamatay pa rin. Siya ay nagkakasakit pa rin. Siya ay balisa, problemado. Ganyan din naman sa ating mga buhay. Amen. Tayo naghahanap buhay. Amen. Tayo lahat ay namumroblema. Amen. Nagkakasakit din tayo, tumatanda, nanghihina. Pero ang sabi po ng Diyos dito, kung sa Kanya daw po tayo nakatingin. Amen. Ang kaligtasan na po ay laging nasa atin. Amen. Amen. Tapat po ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Yun po yung nais na iparating sa atin. Kanya daw po binitawan ng mga salita. Amen. Kanya daw po ito pinanumpaan sa Kanyang sarili. Tuto pa lang po ito. Amen. Amen. Masyado lang akong malalim ng pagkabigas, pero kung babasahin po sa ibang aklat yan, ay isang makagal. Amen. Mga kapatid ko, alam po natin na mahirap sa ulit sa Diyos. Amen. Pero wala namang mahirap. Hindi mahirap dito sa buhay natin. Amen. Lahat ng bagay may pagtitiis. Lahat ng bagay sa mundo ay mahirap. Amen. Mahirap mag-aral. Pero mahirap naman yung walang alam. Diba? Choice mo eh. Diba? Mahirap kumain ng gulay. Lalo na sa mga kataan. Pero mahirap naman tumanda na wala ka naman ng resistensya sa katawan. Panay sakit ka na. Diba? Mahirap magtrabaho. Amen. Walang madaling trabaho. Pero mas mahirap naman. Diba? Kung wala kang nalagay, wala kang makain. Iyak yung anak mo, wala kang mainigay. Diba? Mamimili ka na lang. Lahat naman mahirap. Amen. Mahirap sumunod sa Diyos. Amen. Given na yan. Ay, puno-puno ng pagtitiis ang buhay na ito. Amen. Pero mahirap naman kung sasabi tayo sa dakong kamatayan na wala tayong ginawa kundi magulak po sa kasalanan. Amen. Tapos pagdating natin sa huling hantungan na tayo husgahan ng Diyos. Ang tayo na ba kung tatawag ba niya sa impyerno? Saan pa sa impyerno? Sino mo dito naniniwala na may impyerno? Amen. Amen. Matakot po tayo. Lahat ng bagay sa mundo nito ay mahirap. Lahat, kailangan mo lang ng pagtitiis. Amen. Nabasa mo ako dati, may ulit verse ko tayo. Ako po ay nagsisimula pa lang sa Panginoon. Yung sa aklat mo ng unang Pedro chapter 2 verse 21 pababa. Na ang pagtitiis daw po ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa iyo ng Diyos. Amen. Lahat ng hirap ng Diyos. Bakit? Sapagkat lang si Jesus daw po ay nagbata ng hirap para sa buhay natin walang kabuhay-buhay. Hindi siya nireklamo para kailan. Nang sinipa siya, nang pinako siya, amen, nang dinuraan siya, nilagay siya ng putong ng corona, wala siyang reklamo. Hindi siya kumatin, hindi siya nag-isip ng pagkatin, bagkus mapapatawad pa nga. Sabi niya, di ba? Alam, patawarin mo ang mga tao ko sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun kabuti. Amen? Na kung bakit tayo nagtitiis ng hirap, sapagkat iwan ng Diyos ng isang halimbawa na dapat natin tularan. Amen? Matutularan na natin ng Diyos sa agad, sa pagtitiis. Pagtitiisan mo ang buhay. Amen? Dahil ginawa na yan ang Panginoong Jesus para sa wala natin kabuhay-buhay na buhay. Di ba? Masarap mabuhay sa kasalanan. Siyempre, may konsekwensya. Sinasabi ng Diyos. Sinasabi, tinuturuan po tayo ng Diyos. Pagtiisan mo lang. Pagtiisin mo lang ang buhay. Mahirap na sumunod talaga. Pero mas mahirap naman sa apoy na impyerno. Amen. Diba? Ano ang bagay sa mundo ay mahirap? Mahirap talaga. Pero may choice ka. Amen? Mahirap mabuhay sa kasalanan. Amen? Napakahirap mabuhay sa kasalanan. Amen. Bakit? Kasi alam mo yung kahihinatnan mo. Lahat mo tayo may choice. Ano pong sabi ng Diyos? Kinunin ka lang po sa Kanya. Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sumawat paghinga mo, pagtibok ng puso mo, ano man nararanasan mo, kinunin ka lang sa Kanya. So ba'y may sakit, karamdaman? Dapat mo ba'y isisi sa Diyos? Di ba? Hindi naman. Tumingin ka sa Kanya na may paghingi ng tulong. Tumingin ka sa Kanya na may pananampalataya.
Tumingin ka sa Kanya na siya ba inaari mo yung Diyos. Makapangyarihan Diyos na walang imposible sa Kanya. Amen. Dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, amen, yung ating pagkakasakit, yung ating mga nararanasan buhay, choice natin yan eh. Choice yan ng tao. Kung tayo po ay, alam mo, kontento, amen, hindi mo mararanasan yan eh. Kung di tayo mapaghangat, hindi mo mararanasan yung mga bigat na yan. Kasi marami tayong gusto. Marami tayong nais. Amen. Ang sabi ng Diyos, di ba? Ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng pangangailangan mo. Hindi lahat ng gusto mo. Amen. Hindi lahat ng gusto mo. Upapa sa iyo. Kaya, ang sabi mo niya, nandito ka lang tumingin sa Kanya. Matututo ka sa buhay. Matututo ka kontento na hindi mo magdagat pa ng ibang mga bagay na ang buhay ay maiksi na. Gugugol mo pa lahat sa pag-aaral at trabaho, pagpapayaman. Wala. Walang makikinabang na lahat ng pinag-aralan mo. Di ba? Ginugol mo lahat sa trabaho. Kagaya ko. Ako, nagpaplano na talaga ako ng resign sa trabaho. Umahanap lang talaga ako ng checkpoint. Alam ko, yung bagay na gusto ko at nagpamulat sa akin, mahirap talaga yung mga bagay-bagay sa dito. Actually, nahirapan ako sa oras. Kagaya gabi, hindi naman ako nakadalo. Kasi yung oras nga na nagbiyahe pa lang, pagod ka na. Amen, igising ka ng 4, 5, biyahe ka, sisimulan ng trabaho ng 8 to 5, minsan, o pa, hindi makaka-uwi. Kaya pag wala akong dalang uniform, kailangan ko pang bumi dito. Pagka sa oras kalahati ang biyahe, mula rito ng trabaho, tapos mula trabaho, hanggang pagbalik ng oras sa buhay mo lagi. Sa biyahe pa lang ang pagpasok at pag-uwi. Amen. Kung kung pa, kung umulan, nagawa yung masada, o may makaaway ka pa. Di ba? Ganun po yung mga pangyayari sa buhay. Kaya po, I decided na talagang, inaano ko, pinag-pray sa Lord na, kung kasi naman, kahit wala ako nang malapit yan. Kahit nakagad ako ng Lord sa akin. Pwede na sa akin. Kasi, alam mo yun, dumarating kasi sa kaisipan natin yung maturity. Yung maturidad, di ba? Yung nagiging ano tayo eh. Yung hinahanap mo talaga yung mga bagay, nakikita mo yung mga bagay na talaga may kabuluhan sa buhay. Amen. Kagaya na, yun nga, oras ng gawain. Ano kaya? Kung nandun ako, ano kaya yung sasabihin sa akin? Marami naman tayo kapatid na naglilingkod lang. Hindi naman naghahanap ng magaya sa Israel. Hindi naman siya nagpapakulo siya sa labas. Pero tuloy-tuloy lang paglilingkod. Amen. Na walang bigat, ano? Masahod ng 5 digits. Hindi kami yung mamaya ng pagkain. Malawat sa Diyos sa kanya. So yung mga kapatid ko, no? Siyempre na buhay. Pinapahirap lang natin kung tutuusin. Kaya ang nagiging kaisipan, mahirap talaga. Mahirap. Maraming pagtitis. Maraming talaga. Kagaya sa sabi ng Apostol Pedro, na ang hirap talaga sa buhay na ito. Kasi wala nang hero sa faith na dumanas na kasiyahan, kagalangan dito sa, puro pigat eh. May pinugutan ng ulo, di ba, may binato. Ang dami pa. Si buhay niyo, di ba? Meron siyang mga nagnanasukat, may matulog kayo, iba't mo sa atin pa, di ba? Kung makaranas ka ng matalisip ka lang, Lord, ba't sa akin pa nangyari ko? Di ba? Kasi siyempre ka, madalas yung daan, di ba? Lord, bakit sa akin pa nangyari ko? Hinilig namin sa siya ng Diyos sa ating mga kagagawa. Amen. Ang sabi ng Diyos, iniligtas niya tayo. Amen. Ano po yung pinagagawa niya sa atin? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Pumili lamang po tayo sa Kanya. Huwag na po sa maraming bagay pa sa mundong ito. Amen na magdadala sa atin sa kapahamakan. Pinapahamak natin ang ating sarili. Tapos, tatanong natin sa Lord, ay, ba't ako po? Ang sabi ng Diyos, mag-focus ka lang sa Kanya. Amen. Sa sa'yo yung kaligtasan. Yung kaligtasan, sa sa'yo. Sabi po niya, ito po, okay kung magbasa. Ngayon po, yun talaga yung sinabi. Yun po ang sabi ng Diyos. Amen? Na dapat daw po, tayo lagi nakafocus. Huwag tayo umalis sa Kanya kapangyarihan.
Kasi Amen. pag lumayas po tayo, ano ba yung protection mo? Kung inalis mo siya sa buhay mo, paano kanya i-bless? Paano kanya inilingapin sa oras ng kalungkutan? Paano kanya bibigyan niya? Kasi wala ka na connection sa kanya. Amen? When he said sa mga tao, amen, hindi lang po yun para sa akin at hindi lang para sa inyo, para din yan sa mga tao na nasa labas, para din po yan sa mga tao na nasa ibang bansa. Kasi sila po lahat ng tao. Amen? Given na po yung pag-ibig sa hirap ng buhay. Amen? Ang sabi lamang po ng Diyos, tuloy mo sa Kanya. Amen? Nasa Kanya ang kaligtasan. Nasa Kanya lahat ng sagot ng iyong hiling. Amen? Lahat ng nananais ng puso mo. Nasa Kanya kaya i-provide yan, kaya niya ibigay yan. Ano sekreto po? Ano pangako niya? Amen. Kaya mga kapatid ko, inahayaan itong bawat isa na sa araw ito. Focus lamang po tayo sa pag-ibig ng Diyos na gusto niya ibigay sa atin, sa pagliligtas na po, sa mga blessing na gusto niya ibigay sa atin, sa lahat po ng mga pangako niya. Kasi sinasabi niya po na kanya pong nabitawan na itong mga to. Amen. At hindi po siya kailanman sumisira sa kanyang sariling pangako. Tinutupad niya po ito. Nga lang po, meron yan po. Kung masunurin ka, amen, kung naglilingkod ka sa kanya, kung pinapupurihan mo siya, lahat na po. Lahat na po, pero kung tutuusin mo lang ang tanong na yun, para sa ikabubuti mo rin. Kasi magiging mabuting tao ka kapag ka nandun ka sa linya na kung saan ipinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Hindi ka niya kaya magnanak na natuturuan ng mga ganyang bagay. Nakaw, manila ng kapwa. Amen. Hindi ka niya iaalin sa ganyang klase ng kabuhayan. Pagkos, ang ituturo niya sa iyo, pagpapatawad, pag-ibig, pagbibigay, lahat ng mabubuting bagay. Kaya naman mga kapatid ko, sabi po ng Lord, para daw po maranasan natin ang kanyang mga pangako at kaligtasan, alam daw po sabi, tingin lamang po tayo sa kanya. Sa kanya lamang ang tingin. Hindi na po sa mga katabi mo, hindi na sa mga utang sa labas, problema, sa ano ba yung naranasan mo, tingin sa Lord. Tingin ka lang natin. Sa kanya lang. Kasi kung tingin ka pa sa iba, wala na. Alam mo, hindi mo makakamtan yung sinasabi ng Diyos. Kasi, mas muna mo yung kumbay kaysa sa nanalangan sa kanya. Maraming bagay po. Maraming mga bagay po. Hindi mangyayari sa ating mga buhay at hindi matutupad kung lilis po tayo sa pinagagawa, ibig ipagawa sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, tingin lamang po tayo. Amen. Sa Lord lamang po ang kapurihan, sa lahat ng mga pagbutuan po na pinapalakpakan po natin ng Diyos. At ibibigay ko po kayo sa susunod na tayo sa buhay po ng Sister